welcome sa Tongs TV. Manood palagi at mag-subscribe na rin kayo para updated sa bawat video naming bago. Sa bawat video ay may aral kang makukuha, lalo na kung isa kang magsasaka. Gawain sa probinsya ang palagi naming content, kaya halika na sa Tongs TV. Mag-subscribe na kayo at manood palagi. Okay mga katongs, ayan po. So kanilan din ako bumalik dito, hindi ako natuloy kagabi kasi malakas ang ulan doon. So kanina madaling araw ako umalis doon sa bahay. Nakarating ako alas 6. So ayan, pag dating ko nga po, inikot ko yung sili. Ito, binomba ko ito nung pang fungicide nung bago ako nung nag-harvest kami umaga. Kaso naulan kahapon at nung isang araw. So inulit ko ulit ang binomba ko naman pungguran. Kasi may nakita kong may bungus yung dahon. So pungguran na nilagay natin. At ito yung ginawa nila kahapon. Bali kahapon lang ako maghapon, wala dito kasi nung isang araw lang ako umuwi. Ito na hindi nila nayari putulin kahapon kasi mulan doon malakas. So konti na lang yung kapraso na lang. At
ang ginagawa nila, sinasabayan din ng alis ng ano, nung yung pagkasi pinutol nung pinutol ko dito noong una, maraming natitirang dahon pa sa ilalim. Sabi ko, dalawa nag-grass cutter, dalawa yung nagtatanggal ng dahon para ala ng lipatan yung ano, yung white fly pagka naputol yung mga sanga. So malinis. Pero ito, i-sprayan ko rin to. Siguro bukas pagkayari nila putulin to, i-sprayan din natin yan. Maganda nga kuan eh, tanghaling tapat para yung nasa babang mga insekto mapatay. So ngayon yayariin nila yan. Pagka nayari nila hanggang tanghali at umaraw mamaya, i-sprayan ko rin. Tsaka i-sprayan ko rin na ano yan, ang pungguran, para paliliguan natin, para maanuhan nyo ito, yung mga pinagputulan na yan. Kailangan malagyan natin ng pungguran yan, kasi dyan papasok ang punggus pag hindi natin in-sprayan. Sinasuggest ko mga katnos, sa mga nagraraton, maganda pungguran ang ilagay nyo, kasi yun bactericide at saka copper base. So kailangan malagyan yung kan, kumbaga sa sugat lalagyan natin ng betadine. Kumbaga sa sugat ng tao betadine ang nilalagay natin. Ito kailangan pura pungguran. Tapos pag yari nilang putulin, pahakot natin itong pinagputulan doon sa bakante, para doon natin susunugin pag natuyo. Okay mga katongs, ayan, tapos na tayong kumain ng almusal. Nagsisimula na nga po ulit sila putol. So tayo, ang pinakuha nilang bunga, ito yung pupunla natin, gagawin pupunla na natin yung palaya. Buhatin ko ito dun sa kubo ni boss, dahil dun natin ilalagay yung mga seedling tray. Ay ay ay. Kunin ko lang yung ano natin, kunin ko lang yung seedling tray at saka yung mga buto. Okay, ayan po mga katongs, ito na yung ating ipupunlang palaya. So ito yung ating seedling tray, ito yung cockpit, siyempre may tubig tayo, at ito yung ating buto na pinaputok. Binabad po natin. Ay, tubo na oh. Haba ng tubo na ito. Ay, putok na oh. Kahit yung walang mga putok nyan, ibabaon na rin natin. So ayan, ito yung seedling tray na binili natin, pang kwan talaga, pang ampalaya, kasi malalaki butas nya. Tapos pagkayari natin ipunlagan, siyempre itatabi muna natin kahit dun siguro, para hindi siya maulanan o masira sa ulan. Ang gagawin natin, lalagyan muna natin to ng cockpit.
Okay, ayan po. At ilalagay na natin yung buto. Ayan o, tubo. Bali ginawa ko dito mga katong 24 hours natin binabad. Then 48 hours natin kinulog or ibinaon sa lupa. Kaya yan ang naging tubo. Sasama-samahin lang natin yung mga tubo at saka yung walang tubo. Yung mga walang tubo itutusok na rin natin. Tutubo din yan mga katongs, kaya lang sasama-samahin ko lang yung may mga yung putok. Ayun. Mga tracking na ito hindi nag-ingat. Ha? Hindi nag-ingat. Ha? Pinintahan na lang niya po. Okay mga katong, ayan. Tapos na tayo magpunla. Bali yun, nasa 2,000 nga po ang buto nito. Kasi so dito muna natin nilagay sa kubo ni boss. Wala tayong mapagsisilungan eh. Bali ayan po, 2, 4, 6, 6 po yun. Tapos dalawa 10 yun nasa taas nito. 2, 4, 6, 8, 10. Bali hindi naman po puno itong isa. May 2, 4, 6, 24 butas ang walang laman dyan. So tama, mahigit mahigit 2,000 kasi ang laman po, ang butas po ng isang seedling tray 104. So 23 po yan, time is 20, 104 equals 2,080. Less nyo na lang po yung 24 na butas. So nasa 2,050 na lang kanya, mahigit 2,050.
So mabuhay sana yung 2,000. Ayan, 2,000 buto. So yan, 4 na lata po yan. Kinulang kasi kami na kukulangin yung kokopit, kaya hinaluan namin yung kalahati ng lupa. Kasi nung nakasampung tray na kami, napansin ko na kukulangin yung kokopit. Kaya sabi ko, haluan natin yung kalahati ng lupa. Ayan, hinaluan na. Kaya medyo maitim yung kulay. Bilang lang tayo ng dito, mga 2 weeks. Sagad na yung 2 weeks, maililipat na natin to. So sakto, habang ginagayak natin yun, nililinis. May kinausap na nga po ako ng mga kalabaw. Yung dati po kasi mahina na yung kalabaw niya. So may kinausap ako, yung dating nagkalabaw din dito. Bukas araro ko na itong sili, paiipit ko na yung puno. Ayan nga po, tinatanggal nila Greg, nila Pogi at yan nagtaba yung mga baging na ampalaya at saka mga tali. Tapos pag natanggal yan, lalagyan naman din natin ng tali sa ibabaw, iipitin na natin bago takluban ng lupa bukas. So patataklob natin sa puno yung lupa itong sili, pero diretso na yan hanggang sa sigarilyas. Kaya tataas na itudling yan. Napansin ko kasi 3 beses na umulan ng malalakas dito, lahat ng yung tubig dito sa taas, dito yan lahat ng baksak. So kaya pagka nangyari to, kukain namin to, haharangan namin, tapos doon natin pa lilikuin yung tubig sa pinakagilid. Haharangan natin doon hanggang dito sa mangga, tapos kukain na rin natin yung mga sangga. Kaya sabi ko, kailangan ako araro na ng kalabaw. So ito rin, tapos na nila to. Ayan, wala na nga pong talong dyan na puputulin. Putol na. May tinira lang tayo, yung huling tinanim natin 2 tudling, bali 3 pati yung kabila ron. Pang ulam-ulam ka, makakuha tayo doon pagka yari namin sa sampalaya. So palilinis natin yung mga sanga ng talong na yan, and then pa kukan kulit para araro natin, kasi yung araro ng isang kalabaw medyo mababaw yung kinausap ko kanina, alam niya yung diskarte kasi naghahalaman din siya. Kaya sabi ko, daanan niya lang ulit ito. Pakita ko po sa inyo yung pinunla natin kalabasang ganda. Ilan araw ko lang to pinunla natin to, pangatlong araw, pangapat na araw. Ayun buhay po lahat to. Ganda talaga ng papagkas sa kokopit, lulusog ng katawan. Ganda ng ugat, puting puti. Hintayin lang natin lumabas yung usbong niya, lilipat na rin natin yan. Ano ulam? Sinigang pare. Mayroon Sigarilyas, yan ang masarap. Sinigang. Nilagyan mo pa yan? Mustasa. Gulay sa Pilipinas. Ulo. Bah, may puso. Oo. Ulo ng baboy. Sarap yan. Kumain ka ba kanina? Hindi. Ha? Hindi. Naubos nato yung tilapia. Tama lang yun. Ulam namin kanina, nilagang talong, pritong tilapia at saka tokwa. Masarap na yun. Yung gulay na to.
Ito yung sinasabi ko. Pagka magpuputol kayo ng talong, kailangan susundan nyo ng bomba ng ganito po mga katongs. Itong pungguran. Sabi ko nga, parang sa tao, pagka nasulatan, ginagamit na betadine, ito kailangan din natin sa talong. Pagka bukas ng maga, pagka umulan mamaya, kung di ulan, bukas din. Mamaya. Kalahati pa lang yung pare, no? Oo, kalating kilo. Pero magkano isang kilo nito? Yan, 1 kilo yan. 1,030. 1,000. Oo. 1,030. Sa Rancor. Mainam naman kasi yan. Ay, puradan pare. Sumpa pa. Puradan. Lalagay natin sa ampalaya. Okay po mga katong sa atin. Natapos na lang tanggalin yung mga baging at saka yung mga letting. So ngayon naglalagay kami ng tali. Iniipit naman natin ngayon kasi matatangkad na yan at delikado na sa hangin. Yan o. So yan, nagtatali sila. Kami ni Bato nagkakadkad ng one ply. Kumagapok na ba yung? Ha? Sigarilyo doon? Ay, tapos din muntik pa kaming abutan ng 3.
Yan, last na nila yan. Tigit-tigisan tudling. Yan o, pabaksak na yung ulan. Kontik ng abutan. So susunod ito naman. Naku po, hinapitan na lang. Bakterya to ah. Bubombay natin ang pungguran bukas. Ayun, may kapunggos na. Paliliguan ko ng pungguran yan. Yan o, kontik na tayo abutan. Ngayon okay, safe naman yung sili natin kahit na umulan na may hangin. So ito, maliliit pa naman to eh. Kaya yun lang, yung tinanggalan nila ng letting kanina at saka tinalian natin, okay na. At happy birthday nga po pala kay Ate Lisel, yan, sa asawa ni boss. Happy birthday po, August 28. Yan. At shoutout na rin po kay Boss Jam Dep at kay Papa Yam, shoutout po. Nung bago ko ipunla yung yung kalabasa, yung tumubo, nakita kong tubo na, nagtanim ako rito. Kaso hindi ko tinuloy, yun nga, ginawa ko, pinunla ko. Ayan po, tumubo rin pala kahit na kuwan sa ulan. Tumubo, pero sabi ko nga mas maganda na yung pinunla natin, safe na. So kukuha lang tayo ng ilan araw, itatanim na natin dito yan. So diretso na yan, tapos puputulin na natin yung puno na yun, yung paper tree. Bilis tumubo ng Madre de Agua, buhay na.